Ayan, so ang teksto po natin ay mababasa natin sa ayan. Sa aklat na Santiago, chapter 1, verse 2 to 3. Makipagbukas po kayo at makibasa po kayo sa akin sa salita ng Diyos. Ayan. Sabi po sa Santiago, chapter 1, verse 2 to 3. Ayan. Ang teksto po natin, sabi dito, mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Sapagkat alam nyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong mapagtagumpayan ang mga pagsubok na ito. So, ang ating pong title ay pinamagatan nating subok na matibay, subok na matatag. At ang temang ating pag-uusapan sa gabi na ito ay kagalakan sa gitna ng kapagsubukan. So, usually yung topic na to, common na nating naririnig. At minsan, pag naririnig ko to, ay hindi ko masyadong walang masyadong dating. Pero, one day pala, God will put you in a situation to make this topic alive in you. Lalagay ka niya sa isang sitwasyon kung saan ay magiging buhay na patotoo, kumbaga, ang talatang ito sa iyo. Kaya, ang intro natin, sino dito yung malimit na makadama ng kagalakan sa panahon ng pagsubok sa kanilang buhay. Yung kumbaga, pag alam mo may pagsubok ka, parang open arms, tinatanggap mo. Ayan, so nagpi-feedback. Pakiayos mo. Ayan. Open arms, tinatanggap mo yung pagsubok, nadadanasin mo with excitement. So parang madalang akong makabalita ng ganung tao na talagang pag may pagsubok na nararanasan, saya ikaw, pagsubok ako, i-share ako sa iyo, pagsubok ko, madalang yung ganun, o parang halos wala. Ayan. Ayan. So, I believe most of us didn't feel that way. If trials come our way, for sure there will be fears, diba? Pag mayroong mga pagsubok na dumadating sa atin, may takot, may pangamba, may worries, sadness, may kalungkutan, may hopelessness, kawalang pag-asa, doubts, mga pagdududa, blames, mga pagsisisi, etc. in our hearts. Iyan yung na-develop ng trial sa puso natin. So, di ba as a human, bakit kaya ganon? Ang dating ng pagsubok sa atin, minsan parang end of the world na. Ayan. So, sabi nga, walang tao, walang pagsubok. Kaya, pag may pagsubok na dumadating sa buhay ng tao, natatakot sila, nag-aalala, nalulungkot, diba? Umiiyak. Bakit? We know trials are not easy. Hindi madali kapag nakakaranas ng pagsubok ang isang tao. Once na dumating ito sa ating buhay, talagang susubukin nito yung lahat sa atin. But James encouraged us to be positive even in times of trials. Minumungkahi tayo na-encourage nito si Santiago na maging positibo pa rin, bagamat may mga pagsubok. So, paanong maging positibo? Diba sabi niya, mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, diba? Mag-alala. So, it means positive. Whenever we face trial, so paano mangyayari yon? So, kung hihimay-himayin natin yung talatang ito, makikita natin na ang sinasabihan dito ni Santiago na mag-alala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok, walang iba kundi ang mga kapatid sa Panginoon. Mga kapatid na may pananampalataya sa Panginoon. Bakit mga mananampalataya ang sinasabihan ni Santiago dito at hindi para sa lahat ng tao na dumaranas ng iba't ibang pagsubok? Mananampalataya lang ba ang may pagsubok? Pag unbelievers, talagang sarap buhay? Hindi, mga kapatid. Pero, sinabi niya ito, particularly sa mga kapatid sa Panginoon, sapagkat yung mga mananampalataya lamang ang may kaalaman o kaalaman ng kadahilanan o purpose, bakit nila dinaranas yung gayong mga pagsubok? Sabi diba sa verse 3, sa binasa natin teksto, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong mapagtagumpayan ang mga pagsubok
na ito. Meaning to say, alam natin, 'di ba? Sapagkat alam ninyo. So alam natin, 'di ba? Yung mga taong walang faith kasi sa kanilang buhay, hindi nila alam para saan yung mga pagsubok na dumarating sa buhay ko na ito. So, para sa ilan, kapag sila ay nakakaranas ng iba't ibang kahirapan sa kanilang buhay, na walang matibay na pananampalataya sa Panginoon, alam niyo ba, para sa kanila, ang pagsubok ay isang kamalasan. Kaya may mga tao na inaasa sa swerte, sa pungsoy, zodiac sign, sa mga hula, anting-anting, talagang updated sila dun. Sa mga ganong balita, lalo na siguro sa internet na ano kaya kay pungsoy ngayon, ano kaya kay zodiac sign. So, yun yung sinusunod nila sa pag-asang maliligtas sila ng mga pagsubok. So, sa iba naman, ang dating sa kanila, pag may mga pagsubok silang dinaranas sa buhay, ito yung mga unbelievers, kumbaga lack of faith in God. Parusa ito. Kaya alam nyo yung ending, yung sinisisi nila yung Diyos. Di ako mahal ng Diyos, galit sa akin yung Diyos. Sapagkat di nila batid yung tunay na kahulugan ng pagsubok. Lahat ng panunumbat laging ay nasasambit nila sa Diyos. Katulad nung may bina-Bible studyhan ako every Sunday night. Ka-office ko siya dati. So, sa aming pag-uusap nung nakaraang linggo, sabi niya, kinikwento niya sa akin yung mga pinagdaraanan niya sa buhay. Di daw niya maiwasan na magtampo, magdamdam sa Diyos. Bakit niya pinagdaraanan yung mga bagay na iyon? So, ganon. Yung wala ka namang malalim na pananampalataya sa Panginoon, hindi naman kayo close. Pero kapag may nangyayari sa iyo, sinisisi mo siya. Bakit ganito yung nangyayari sa akin? Diba? Kaya, sinabi ni Santiago, na mga kapatid, ibig sabihin ng tinutukoy niya dito yung mga mananampalataya, magala kayo kung kayo dumaranas ng mga pagsubok sapagkat alam ninyo, ayan, alam natin, what's the purpose behind this trial? So, ang tanong, ano nga ba yung tunay na kahulugan ng pagsubok, di ba? So, yung pagsubok kasi, iba-iba tayo ng pagsubok. 'Di ba? Kanya-kanyang bigat or kanya-kanyang gaan. Hindi tayo halos magkakamuka. May mga similarities pero madalang naman yung kung ano yung naging pagsubok sa akin, iyon at iyon din yung naging pagsubok sa iyo. So sabi dito sa unang Pedro chapter 1 verse 6 to 7. Sabi dito, ito'y dapat ninyong ikagalak. Bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon, ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya ay higit kaysa ginto, ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. So, makikita natin sa talatang ito na nagkakaisa si Santiago, na binasa natin kanina sa Santiago, verse 1 to 3, at si Pedro sa chapter 1, verse 6 to 7, kakaisa sila sa pahayag na magala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Of course, it's all normal and natural na malungkot, umiyak. Kung sakaling may mga pagsubok man dumating sa ating buhay, di naman tayo manhid o di kaya ay baliw na magsasaya tayo pag may mga dumating na pagsubok. Yay! Kami pagsubok ako. Praise the Lord. Parang wala ko nababalita ang gano'n, ano. Basta may pagsubok, ang unang response natin, takot, alala, baka ganito, baka ganyan. Kasi wala pa naman, naalala na natin. So, what James and Peter want us to understand is there's a joy in every trial. So, ayan, pinabatan natin ng magandang gabi si Tito Kurt. Ayun, naku, biglang nawala. Ayan, at saka si Kuya Dexter. Ayan, sa mga ibayong dagat. Sabi ni James at Peter, ang nais nilang maunawa natin, there's a joy in every trials. It seems negative kasi pagsubok mahirap to. Pero, may nakapaloob doon na kagalakan na dapat nating malaman sa gabi na ito. Diba? Pag may pagsubok, oo, nasasaktan tayo, nalulungkot tayo, kasi yung mga pagsubok na ito, bagamat alam nating darating sa ating buhay, pero hindi natin alam kung kailan. Diba? Pero nagagawa pa rin nating magalak sa kabila ng kapagsubukan sapagkat alam natin yung katotohanan sa likod ng mga pagsubok na ito. So, ano ba sabi sa verse 7 ng unang Pedro, chapter 1?
Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. So, we all know, yung ginto, meron siyang great value. Napakamahal ng ginto, mga kapatid. Hindi mo ito mabibili ng libo, milyon-milyon. So, yung ginto, napakahalaga nito. Pag may ginto ka ngayon, talagang parang astig ka, di ba? Yung mga minsan nakikita tayong mga naninilaw talaga. Akala ni mga purong ginto. So, ganyan ang ginto, ang dating sa buhay ng tao. So, ang ginagawa pala, pinaparaan niya sa apoy. So, it's not just a normal flame, mga kapatid. Yung apoy na to, with great pressure din. Sobrang init, sobrang tindi. So, alam nyo ba, kapag yung ginto na ito ay nakatagal, nakatiis, at nagtagumpay sa proseso na ito ng pagsubok sa kanya, doon mo masasabi na walang duda. Siya ay talagang dalisay. Sa kaya, inihalin tulad ng ating pananampalataya sa ginto, na kung saan, kailangan ting subukin kung talaga bang tunay ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagdaan sa apoy ng pagsubok. So, talaga bang kailangan pa itong pagsubok na ito para lang mapatunayan kung talaga bang tapat ang ating pananampalataya sa Diyos? Yes or no? Kailangan kaya talaga to? Yes. Yan. Ikaw ba, Ate Malu Pascual, sa tingin mo, kailangan ba tong pagsubok na ito? Just to prove that we have a steadfast faith. Ayan. Amen. Oo. Kailangan. Kailangan. Definitely, yes. Ayan. Thank you for answering, Te. Kailangan. Sapagkat sa mga pagsubok na ito, natin malalaman kung anong klase o uri ng pananampalataya tayo meron. Ito ba ay tunay o nagtutunay-tunayan lang? Ito ba ay subok na matibay? Subok na matatag? Ayan. That's the real purpose of trials sa buhay ng tao. Like the gold jewelries, di ba? Yung mga alahas na ginto. You can never tell if it's pure unless you test it with fire. So, kanina sa binasa natin sa unang Pedro chapter 1 verse 7, maliban nasubukin ng ang apoy, doon mo masasabing ito'y tunay na dalisay. Sapagkat sa unang tingin, pag sisipatin mo yung isang alahas na ginto, aba, kumikinang, tunay ata to. Pero once na pinadaan mo sa apoy at nalusaw, hindi pala totoo. So, pero anumang init, anumang pressure na nanatiling matibay na ginto, yun ang tunay na gintong dalisay. Like our faith in God, kagaya ng ating pananampalataya sa ating Diyos. Madaling sabihin na ako'y may malalim na pananampalataya sa Diyos. But, what if biglang may dumating na pagsubok sa iyong buhay na di mo sukat akalain? What will be our reaction or response towards to that situation? Ano kayo magiging response mo o reaction mo, 'di ba? Mga pagsubok na di mo inaasahan o sukat akalaing darating. So we all know all testing will not succeed. Some will fail. Alam natin na may mga pagsubok na hindi nagtatagumpay. Merong nabibigo. So just like Peter. So, si Peter, one of the 12 apostles of Jesus Christ, si Pedro, ang sabi niya sa Diyos, sa ating Panginoon, bago ito dakpin. Panginoon, kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. So, mababasa natin yan sa Mateo chapter 6, verse 31 to 35. Kahit iwan ang kanilang lahat, hindi kita iiwan. Ano sagot ng Panginoon kay Pedro? Pedro, tandaan mo, sa gabi ring ito, bago tumilaok ang manok, makaitlo mo akong itatatwa. So, ngayon, dumating ang isang pagsubok sa buhay ni Pedro na kung saan makikita niya na di pala ganoon kalalim at tunay ang kanyang pananampalataya sa Panginoon, knowing that kasama siya ng Panginoon sa pangangaral, sa mga himala. Nasasakrihan ni Pedro yon. Pero dumating sa point na si Jesus ay dakpin at pinaratangan ng mga kasinungalingan laban sa kanya upang patayin, ay nakatunghay si Pedro sa malayo.
at may nakakilala sa kanya na siya ay alagad ni Jesus. Di ba ikaw yung kasama ni Jesus? Di ko siya nakikilala. Di ba ikaw ang alagad ni Jesus? Sinusumpa ko hindi ko siya nakikilala. Sa pangatlong beses. Di ba may nakakilala sa kanya? Ikaw ang alagad ni Jesus? Hindi ko siya nakikilala. Mamatay man ako. Ayan, di ba? Napakabibigat ng mga sinasabing pananalita ni Pedro. Sinusumpa ako, mamatay man ako. Ganun niya itinatatwa yung Panginoon sa kanyang buhay. So, malaking pagsubok kasi ito kay Pedro, mga kapatid. Kasi it's a life and death situation. Na kung saan pag umuo siya na kilala niya si Jesus, tiyak dadakpin siya at kasama siya sa papatayin. Kaya ang ginawa ni Pedro, not just once, not just twice, but thrice, he denied the Lord in his life. So, minsan, meron pala tayong Pedro sa ating buhay. Hindi lang minsan 3 beses Nagiging 4 o only denied pa nga tayo, only denial tayo sa Panginoon Minsan itatalakayin din natin yan. Paano ba natin na itatatwa yung Panginoon sa ating buhay? Akala natin, kasama natin siya, di ba? Talagang close na close tayo, todo paglilingkod. Yung pala dumarating sa buhay natin na naitatatwa natin siya. So, sa ibang topic po iyan. So, kung tayo kaya ang nasa sitwasyon ni Pedro, mga kapatid, anong gagawin natin? Masasabi kaya natin na to live in Christ, to die is gain, or gayon na lang yung ating pagtanggi? Kahit anong mangyari, Panginoon, hindi talaga kita kilala. Hindi ko talaga makilala yan Hindi ko nga alam kung bakit hindi ko nga alam kung bakit ako naging born again. Naisama lang kasi ako ng kaibigan ko. So, mga ganon denial. So, kagaya ni Pedro, God will also put us into the situation kung saan tayo mismo makakabatid. Anong klaseng pananampalataya ba ang meron ako ngayon? So, nakita ni Pedro yun Pagka 3 beses niya itinatwa yung Panginoon, biglang tumila ako yung manok, gaya ng pahayag sa kanya ni Jesus. Alam niyo yung ginawa ni Pedro, nanangis siya Nabatid niya na totoo pala yung sinasabi ng Panginoon. Nakala ko talagang matibay ni pananampalataya ko, hindi pa pala. Kaya, if trials come, can we stand our faith in God? Mapaninindigan ba natin yung pananampalataya natin sa Panginoon? Bis mananaig ba sa atin yung paninindigan o pagtalikod sa ating pananampalataya? So, isa yan sa mga katanungang masasagot, kaya pinapahintulot ng Diyos na tayo subukin. Hindi upang tayo pahirapan, kundi upang malaman kung talaga bang tapat ang ating pananampalataya sa Kanya at kung tunay man itong tapat, gaano ito katatag. So, yaong may mga matatapat at matatatag na pananampalataya lamang ang maaaring makapasok sa kaharian ng langit. Kasi marami yung may pananampalataya, ang tanong, tapat ba? Matatag ba? Diba? So, ganun kahalaga yung pananampalataya sa buhay ng tao. Ayan. Nasaan ba si Kuya Joey? Ayan. Magandang gabi sa'yo, Kuya Joey. Sayang, medyo na-late ka. So, ang topic natin ngayon ay untitled. Ayan, for the sake of Kuya Joey, konting recap lang. Ang ating teksto ay Santiago verse 1 to 3. Pwede mong basahin mamaya. Ang title natin, Subok na Matibay, Subok na Matatag. Ang temang ating pinag-uusapan ay Kagalakan sa gitna ng kapagsubukan. Ayan. Kaya ganun na lang daw kahalaga ang pananampalataya sa buhay ng tao. Nasabi nga sa Pedro chapter 1 verse 7, ayan, ay higit pa daw kaysa ginto ang pananampalataya. Aba, pambihira. Paano nangyari yun? Diba? Pag may ginto ka, lalo sa panahon ngayon, abay palakpakan na, may ginto. Ako sila, wala. Diba? Pero may sigit pa pala dito, yung pananampalataya natin, nakadalasan iniisnab-isnab lang natin. Akala natin, basta ako'y tumanggap sa Panginoon, may faith na ako, abay, pwede na yun. 'Di ba? Yung pala kailangan pinapatatag pa pala yan. At napapatatag yan sa pamamagitan ng pagsubok. At yung pagsubok na yan, hindi lang puro level 1, may level yan. Kung natapagtagumpayan may level 1, sa susunod na pagsubok sa'yo, level 2 na. At sa susunod naman, level 3. Kailangan, habang nabubuhay ka, patatag ng patatag, palalim ng palalim, patibay ng patibay ang ating pananampalataya. That's our goal in life. Kaya kailangan natin itong pagsubok. Kapag hindi ito
magiging matibay, matatag na pananampalataya kung tayo'y nakahigat, nakaupo lamang. Kaya nga sabi ko, yung mga pagsubok na ito'y kalooban ng ating amang nasa langit. So yung ginto, bakit may sigit na mahalaga ang pananampalataya kaysa ginto? Na alam natin na with great value itong ginto. Sapagkat yung ginto nasisira, nawawala, di ba? Pero yung pananampalataya ang pinatatag ng pagsubok kailanman hindi masisira. At siyang magdudulot sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya nga di ba, ano sabi sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, we need faith in God to have an eternal life. Another example in the Bible, a man with a great faith in God, walang iba kundi si Abraham. Ayan, mababasa natin sa Genesis chapter 22 verse 1. Sabi dito, pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. So, kita-kita nyo, may pagsubok talagang ginagawa ang Diyos sa kanyang mga lingkod. We all know this story about Abraham, how God asked him to offer his one and only child for him. Diba? Sabi ng Diyos, ihandog mo sa akin ang kaisa-isahan mong anak. Kaya ni Tita Hey yun. Nag-iisa lang si Hana. No? Naku po, Lord, teka lang po. Ayan, so, ang question, so, nasunod kaya ni Abraham yun? Na ihandog si Isaac para sa Diyos? Sa tingin mo, Kuya Dexter, nabasa mo na ba yun sa Genesis? Yes or no? Nagawa kaya ihandog ni Abraham si Isaac sa Diyos? Kuya, mag-mute ka ha. Ayan, tumango, oo. Ayan, amen. Nagawa ni Abraham. Sabi nga sa verse 12, na ipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Diba? So, ano yung spiritual application naman noon sa atin, mga kapatid? If we are in Abraham's situation, anong bagay? Anong sitwasyon? O sinong tao na pinakamahalaga sa atin na kaya nating isurrender sa Diyos just to obey His commandments, diba? Meron kasi tayong mga bagay na masyado pinapahalagan sa ating buhay. Ayaw ni Lord nun. Dapat siya ang priority natin. Dapat siya ang mas mahal natin. So, susubukin kanya kung kaya mo bang i-offer yan para sa akin. Diba? Laging may testing yung Panginoon. Dito ko nakita yung Diyos natin is God of testing. Mahilig siyang manubok. Just like Job. Diba? Ito talaga mapapa-thumbs up ka sa tindi ng pagsubok na dinanas sa buhay, ngunit hindi natinag. If we are in Job's situation kaya, sinubok saan? Sa kawalan. Sinubok sa kamatayan. Sinubok sa karamdaman. Sinubok sa karelasyon. Diba? May papakita pa kaya natin sa Lord na tapat ang ating pananampalataya? Sa kawalan, nalimas yung mga ari-arian. Hindi lang isang ari-arian, totally wash out yung kanyang mga hanap buhay. Tayo, pag medyo nawala lang tayong pera, parang sumasama na yung loob natin sa Panginoon, ano? Yun talaga, totally wala. Isa sa pinakamayaman si Job ng mga panahon na yun. Kamatayan, ubos din ang lahat ng kanyang mga anak. I'm not sure kung 5 o 10 ang kanyang anak, pero lahat yun namatay. At karamdaman, dinapuan siya ng matinding sakit. Hindi na simpleng ubot, sipon, natakot na tayo. Ito bukol hanggang mula ulo hanggang paa with matching nana pa. Pero pag nalaglag, binabalik niya. Galing to kay Lord, di ba? What a faith is that, mga kapatid. Karelasyon. Meron siyang asawa na imbis na palakasin ang kanyang kalooban, talagang sumpa mo na yan yung Diyos mo. Sinusulsulan pa siyang gumawa ng isang bagay na kalapastanganan sa Diyos. Ganyan. Ganyan ang buhay ni Job. Minsan, tayo isang pagsubok pa lang, mga kapatid, talagang nasusubukan na tayo ng Diyos. Yun kayang sabay-sabay, 2, 3, and more na pagsubok. Baka makakita na tayo ng lubid
sa ating mga bahay-bahay diyan, 'di ba? So ganyan mga kapatid, may sa kasamaang palad, maraming mga ibang mga tao tumalikod sa pananampalataya sa Diyos. Hindi nila kinaya yung pagsubok sa kanilang buhay. Akala kasi nila kapag tayo naging Kristiyano, magiging magic. There will be no more trials, sufferings. Dapat masaya na lang. Hindi, the more na ikaw ay Kristiyano, nananampalataya, at lalo paglingkod ka pa ng Diyos, yung pagsubok talagang darating sa buhay mo. Upang makita, gano'n na to katatag. Ito ba'y tunay, talagang tapat. Kaya sa susunod nating tatalakayin, mga kapatid, ay pag-aaralan natin paano nga ba natin mapagtatagumpayan ang mga pagsubok sa ating buhay. Kagaya nga nasabi ko, hindi lahat ng mga pagsusulit o pagsubok ay napagtatagumpayan. Kagaya sa pag-aaral, sa klase, talaga nagbibigay ng mga exams, quizzes, yung mga teacher, para makita kung ang mga mag-aaral ba'y talagang natututo o nakatingin lang sa kawalan kapag sila ay nagkaklase. Kaya mahalaga yung exam. Doon mo makikita kung dapat ka na bang i-proceed sa next level. Doon mo yun makikita sa result ng examination. So, next time, or kahit kasalukuyan, currently, we face various trials. Pag sinabing various, iba't ibang pagsubok, di na magiging para bang pasan na natin yung daigdig. Because we already know sa ating pag-aaral ngayon na meron palang purpose. Bakit may pagsubok sa buhay ng isang tao? Because mga kapatid, if we fail to recognize the purpose of trials in our lives, we will live in fear and anxiety. Pag nabigo tayong kilalanin ng kahalagahan o kadahilanan ng isang pagsubok sa ating buhay, mabubuhay tayo na laging punong-puno ng takot at kalungkutan, anxiety. Kaya mapapansin nyo, ang daming spirit of suicidal sa mga panahon ngayon. Iyan ang nagiging instrumento ni Satanas sa buhay ng tao, maging sa mga mananampalataya na. That's tinatawag na mga depression, anxiety, fears, di ba? Ng mga kumbaga future, hindi pa naman nangyayari, naalala mo na, yan, nakukulong ka sa takot. Sabi nga ng ninang ko noon, lahat ng mga takot, lahat ng negative, hindi yan sa Diyos, anak, i-rebuke mo, di ba? Kaya meron ako nabalitaan dun sa St. Louis University, 10 mga mag-aaral sa kolehiyo. Aba, mga nagpakamatay. So, this is very alarming, mga kapatid. Kaya we really need Word of God in our lives. Kasi iyon yung makapagpapakalma sa ating puso't kaisipan, sa ating mga takot, sa ating mga pangamba, sa mga pagsubok na ating dinaranas. Kaya yun ang ating aalamin, how to overcome trials in our lives. So, always remember, mga kapatid, na believers, ayan, sa lahat ng mga mananampalataya, trials come from God. Simply because He wants to test its steadfastness and pureness. Ang pagsubok ay galing sa Diyos. Nais niyang makita natin, makita mo kung gaano ito katatag at gaano ito katapat. Sabi nga ng ninang ko noon, Pastora kasi ito pag ako'y nalulungkot at talaga may pinagdaraan ng mabibigat, tinatawagan ko siya na napapayapa ang aking puso at kaisipan. Puro word of God yung sinasabi niya sa akin. Sabi niya, pag ikaw ay mananampalataya, anak, di na laging bago sa'yo kung may danasin ka mang pagsubok. Kailangan masanay ka na diyan. Ilagay mo na sa sistema mo yun. Sapagkat tayong mga mananampalataya talagang nabubuhay sa pagsubok. Di na natin dapat pagtakhan, ikagulat. Ako ikatindi ka ng problema ko. Walang kapantay. Nakakabuisit naman ika. Rin na naman, katatapos ng isa, eto na naman. So, hindi. Kaya nga sabi, ikagalak ninyo kung kayo nagdaranas ng mga pagsubok. Sapagkat alam ninyo, na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong mapagtagumpayan ang mga pagsubok.
kapag napagtagumpayan mo, lalong tatatag. Pero pag hindi mo napagtagumpayan ang pagsubok na yon, yan yung mga nangyayari sa ibang tao. Tumatalikod sila sa Diyos. Kasi di nila akalain na kailangan ko bang dumanas ng pagsubok? Di ba Kristiyano na ako? Di ba? Kailangan lagi bang masaya? Hindi mga kapatid. Part of their life yan ng isang mananampalataya. Isipin natin lagi na ito'y pampatatag, pampatibay, at merong nais ituro ang Diyos sa atin. Ang sabi, dito tayo magtatapos, faith that has not been tested cannot be trusted. Ang pananampalatayang hindi nasubukan ay hindi mo maaaring mapagkatiwalaan. Mabubuhay ka sa akala mo na parang si Pedro na ikaw ay may malalim na relasyon sa Panginoon, pero pag dumating ang isang pagsubok, tumba ka na. Diba? Kaya kailangan mapatatag ang ating pananampalataya. At katulad nitong ating pag-aaral sa bawat linggo, Wednesday, Friday, may Saturday pa, may mga other pa tayong online Bible studies, pampatatag din ito ng pananampalataya. Kaya, lagi tayong makikiisa sa ating gawain. Kasi kapag nabakante ka sa salita ng Diyos, diyan na maraming pumapasok sa kaisipan mo na mga negatibo, bumababa sa puso, magmamanifest sa iyong mga buhay. Kaya sa gabi ito mga kapatid, kapag tayo dumanas ng pagsubok, ay praise the Lord. Always bring back the glory to God. Naranasan ko na yan nagkaroon ako ng pagsubok na hindi ko ni sukat akalain na mararanasan ko. Pero sa katagalan, merong mga pagkakataong naiinip ako sa katugunan ng Diyos. Hanggang pinaunawa niya sa akin na nagiging matatag pala akong lalo sa aking pananampalataya. Akala ko kasi matatag na ako Kasi ng mga nakakarang mga taon, talagang parang smooth lang. May pagsubok, pero napagtatagumpayan, ayan, yung pala level 1. Sa susunod na pagsubok, may level 2. At sa susunod, level 3. Sabi ko, grabe ka. Pero pag alam mo na pagtagumpayan mo yun, nagkakaroon ka ng kagalakan kasi ikaw makakaramdam sa sarili mo na mas matibay ka na kaysa noon. Diba? Yung pananampalataya mo, parang halos i-give up mo na pero hindi, kaya ko pa to para sa Panginoon. Tapos makikita mo, wow, praise the Lord, talagang nararamdaman ko yung katatagan. Hindi pala ako mapapatumba nito. Bakit? Matindi yung matatag yung pananampalataya mo sa Panginoon. Yan ang nais ng Diyos sa atin. Maging matatag ka lang, maging magalak ka. Sabi nga, galak sa Panginoon ay kalakasan, diba? Pag nagagalak ka, bagamat may mga pagsubok, nagiging malakas ka. Kaya ka lang naman nanghihina sa mga pagsubok kapag malulungkutin ka. Pero pag alam mo naman kasama mo yung Diyos, kasama ko ang Diyos, ako'y di iiwan ni pababayan. Di ba may pinanghahawakan ka? So, sabi nga kanina, yung mga pagsubok na ito, pansamantala lang. Di ba? Yung bagyo sa buhay ng isang tao, hindi yan nagtatagal ng pagkatagal-tagal. Lilipas at lilipas din yan. Just enjoy the process of God. Trust His process. Yun yung susi upang patuloy na maging matatag yung ating pananampalataya. So, sabi ko nga, nung napakinggan ko yung verse na to na Santiago, chapter 1, verse 2 to 3, na magalaki ka kayo kung kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Hindi ko masyado na-appreciate kasi that time, wala naman akong pagsubok na pinagdaraanan. Pero time will come na kapag dumating na sa'yo yung pagsubok na ito, lagi mo iisipin, Santiago, ayan, 1, 2, 3, Santiago chapter 1, verse 2 to 3, Santiago 1 to 3. Kaya sabi mo, magkakaroon ka pa rin ng pag-asa sa ngayon. Akala mo kasi nag-iisa ka, akala mo ikaw lang may pagsubok na dinaranas. Di mo alam na meron palang may bagyat na pagsubok yung kapatid mo, pero napagtagumpayan niya. Kaya ganyang kabuti ang ating Panginoon. Lagi siyang may paalala yung mga dapat natin gawin bago pa man dumating sa atin. Kaya napakabuti ng Diyos sa gabi na ito. Nawa po'y naunawaan natin ang ating mensahe sa gabi na ito. Ayan, praise God. So, bago po tayo dumako sa closing prayer,
Yan, inaanyayahan natin si Ate Rachel de la Cruz upang magbigay ng isang natatanging bilang para sa Panginoon. So, sa gabi na ito mga kapatid, bagamat hindi natin alam yung bawat kabigatan ng bawat isa sa atin, kung ano ang mga pagsubok ng ating pinagdaraanan, isa lang ang pangako ng Diyos na hindi na tayo susubukin ng higit sa ating makakaya. Kaya tayong lahat ay pumikit at tayo man lumako sa panalangin. Hallelujah, Jesus, glorify your holy name, O God. Ama, pinupuri ka namin, dinadakila, pinasasalamatan sa gabi na ito kung saan, O God, ay tinulot mo na maunawa namin ang tunay na kahulugan ng pagsubok sa aming buhay. Hindi ito upang kami ipahirapan, O God, kundi nais mo na subukin kung gaano na ba katatag at gaano ba katapat ang aming pananampalataya sa iyo. Sapagkat sa pananampalatayang ito, O God, ito ang maghahatid sa amin tungo sa buhay na walang hanggan. Kaya dalangin ko, Ama, na patuloy na bigyan mo kami ng katatagan sa anumang pagsubok na aming kinakaharap sa mga oras na ito. At sa kahaharapin pa, alam kong mayaman, masagana ang iyong biyaya upang mapagtagumpayan namin ang lahat ng pagsubok na maaari naming danasin. Hallelujah. Salamat sa iyo, O God, sa kalakasan, O God, sa pagtitiwala mo na makakaya namin ito. Basta kasama ka namin, walang anumang bagyo, pagsubok, hindi namin mapagtatagumpayan. Kaya salamat sa katugunan ng aming mga dalangin, O God. Alam ko na nakikita mo ang puso namin, O God. Ano man ang aming mga prayer request personally para sa iyo, hinihiling ko na ikaw ang magbigay na katugunan na ito para sa aking mga kapatid. Salamat, O God, sa gawain na ito na sinamahan kami ng iyong banal na kapangyarihan. Patuloy, O God, nabuksan mo ang aming mga spiritual hearts and minds upang maunawa namin ano po ang nais mong matutunan namin kung dumaranas man kami ng mga pagsubok. Kaya salamat sa iyo, God. Itinataas ko rin sa iyo ang magiging gawain ng mga kabataan sa araw ng bukas. Nihiling ko, O God, ang dakila mong pagsama. Samahan kami na iyong banal na kapangyarihan, O God. Bigyan mo ng kagalakan ng bawat isa, ang katagumpayan ng kabuuan ng gawain. Provide everything we need, O God. At salamat, O God, for giving us the opportunity to unite all the youths of believers of Jesus Christ para magkaisa, O God, sa pananampalataya sa iyo. Kaya samahan kami, O God, ng iyong banal na kapangyarihan at dinadalangin din namin sa iyo, O God, si Sister Julie Tubig, kung saan, O God, ay may karamdaman sa mga oras na ito. Patuloy mo siyang abutin ng iyong mapagpalad, mapaghimalang mga kamay, anumang karamdaman na dumapo sa kanya, aming sinasaway sa pangalan ni Jesus. In Jesus' mighty name, cover her, O God, with the precious blood, Jesus. Muhayaan ng karamdamang ito, pinsalain ng kanyang katawan, kundi, O God, bigyan mo siya ng ibayong kalakasan at kagalingan, O God. Salamat po, Ama, mga kapatid namin may mga karamdaman. Salamat po, O God. Alam kong sila'y pagagalingin mo ng iyong mapagpalad, mapaghimalang mga kamay. At sa gabi na ito, O God, ay tinataas din namin sa iyo magiging gawain namin sa araw ng linggo na patuloy na katagumpayan ay pagkaloob mo sa amin sa lahat ng mga anak mong gagamitin na tatayo sa araw ng linggo, kasangkapan mo na iyong banal na kapangyarihan. Pagindapatin mo ang bawat isa sa aming pagharap sa iyo at katagumpayan ng kabuuan ng gawain. In the mighty name of Jesus we pray. Nagkakaisa kami na, O God, na kami sasamahan mo, lilingapin mo at iingatang lubos sa aming pagdako sa iyong bahay-sambahan. Sa gabing ito, bigyan mo kami ng maayos, mapayapan pagtulog. Samahan kami ng iyong kapangyarihan sa aming kanya-kanyang tahanan. Salamat po sa iyo, O God. Ito po ang aming samot panalangin na may pananampalataya at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. All say, Amen!